Siyang pinag-umpisahan natin, I think pinaliwanag na po ni John Maxwell. Si John Maxwell po, bali ito po yung favorite na speaker ng about leadership, no? Napanood na natin ito, palagi natin nakapanood si John Maxwell. Tapos saka siyempre si Joyce Meyer, di ba ba? Amen? Now, kaya ito po yung paliwanag na dapat po natin maunawaan sa sarili natin. Okay, yung pag-group mo natin, intentional. Di ba? Ito na dito. Okay, gusto nyo mag-grow yung ministry niyo, gusto nyo mag-grow yung music ministry, dapat mag-grow kayo. Okay. Amen? At sa paano mamaraan, tatlo lang yung sinabi sa atin dyan. At yung 13, siguro, tingnan natin kung medyo masusungkit ko sa mga para at least sa pag-aralan natin. Pero kompleto po tayo ng kanyan. Okay? So, awareness, no? Awareness. Doon sa sarili. Okay? Now, kaya, pagkatapos ay yung reflection na sinasabi. Reflection. Di ba lahat po tayo dito gusto nating mabago talaga yung sitwasyon natin, di ba ba? Sino ba yung mabago nito? Amen. Ha? Kaya, ito po ang tandaan natin, it is intentional. It is intentional. Oh. Ngayon, bakit mo gagawin yan? Bakit mo gagawin ang pagbabago? Kasi kung hindi mo alam yung rason kung bakit ka gusto magbago, alam mo, wala magtutulak sa'yo. Hindi ka magiging interesado. Pero bakit mo gawin, bakit mo gusto magbago? Sige nga, si Nida nga. Nida, bakit mo gusto magbago, Nida? Gusto mong magpakabuti. Amen. Gusto. Amen. Alam nyo, sawa-sawa na po tayo dun sa mga luwang pagkatawa natin. Na walang idudulot, kundi, di ba, sama ng loob, di ba? Tapos, kundi yung mga galit, hinanakit, diba? Ito ba ang buhay, diba? Hindi buhay ito Kaya nga sabi ng Panginoon, I give life and give it more abundantly. At ito yung rason kung bakit gusto natin baguhin yung buhay natin. At kung bakit maging intentional yung gagawin natin. Amen? At napakaganda. Dahil kasi alam nyo, nandito po tayo sa isang gawain na minumulat tayo doon sa katotohanan. At talagang sabi nga po, dinadala tayo doon sa unti-unting pagbabago ng buhay natin. Amen? So ano na pag-aralan po natin doon? Number 1 po yung setting personal goals, no? Sabi niyan, transformation begins with determination. Yun po yung sinabi, no? Intentional. Which requires setting goals. And why are goals so important to change my life? There are 6 key reasons. No? Anim po yung sinabing rason doon. Goal setting is spiritual responsibility. You go through life by design or by default. Meron pong dinisenyo ang Diyos para sa ating buhay. No? At meron doon pong dinisenyo yung luwang pagkatao natin o ang demonyo para sa buhay natin. No? Kaya mamili ka. No? Gusto mo ba yung buhay na, sabi nga po, life that give abundantly? O yung buhay na talagang magulo? Yan po ang sinasabi dito. Ano ba yung goal mo? No? Tapos number 2, sabi nga, goals are statement of faith. Will my goal require trusting? Kahit kung meron kang kaibigan, mataling na kaibigan, kaya meron po, dinedevelop natin body-body dito Okay, sabihin mo doon sa body-body mo, ito gusto kong mangyari sa buhay ko. Kahit pag-pray mo, alam niyo, prayer is so effective. Kahit sa small group natin, sabihin niyo sa small group. Dahil susuportahan kayo ng small group. Amen? Kung makikita yung medyo lumalabas yung, di ba, yung goal mo, papaalala mo sa kanya. Kaya nakakatulong po, nakakatulong. Diba? Kahit nga ito nga dinidevelop natin pamilya Diba? Ang pamilya talaga sinusuporta ng bawat isa. Amen po ba? So yun po yung goal or statement of faith. No? Sasabihin po natin kung anong gusto natin mabago sa buhay natin. Amen? Kaya ako na-bless ako kay Nida nung sinabi niya na yung gusto niyang baguhin yung buhay na ganun po ang dapat natin gawin. Kaya kapag sinabi po ng isang tao yun, talagang nandun yung panalangin natin. Tandaan nyo, prayer can move mountain. Amen. Amen. It's not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Amen. Ang pagsasabi ng tapat, di ba? Pagsasama, maluwag ba? Okay? Okay, number 3, focus my energy. They give me purpose. Kita mo? Kung sakali nagsabi ka ng layunin mo, alam mo, doon ka tututok lahat. Doon ka magko-concentrate. Okay, pagkatapos number 4, goals keep me going when I feel like giving up. Nagigets ba ninyo yan? Amen. Goals keep me going when I feel like giving up.
Katulad ng goal natin dito, di ba? Ano bang goal natin dito? Kapatid ko po. Amen. Kita nyo, mabuo para at least magamit po tayo. Alam nyo, ito po ang tingnan ninyo eh. Kahit sabi ko nga po doon sa kay Madam Regina kagabi, alam nyo yung mga uma-attend po sa amin, ang laging sinasabi nila, bakit ganito yung mga pagtutulong ninyo na talagang nakakapagbigay sa amin ng encouragement para magpatuloy. Nakita nyo, nasa atin po ang mensahe. Kailangan po ng paris ang mensahe natin. Nasa atin po ang mensahe. Amen? Okay, doon po tayo tututok. Okay? Okay, sabi nga number 5, goals build my character. It's not about what I accomplish, but what I become in the process. Ito po lagi natin sinasabi, di ba? Ang Diyos mas interesado po, okay, kung paano ka nahubog doon sa isang bagay, no, na siyang doon ka dinala, o kaya pinagtrabaho. It's not about the project, it is about who, no, he used in the project. Kaya, kung paano ka mabuo doon. Di ba? Kung ilagay ka sa isang samahan na talagang sabi nga po, nandun lahat mga pag-uugali. Okay, hindi importante yung samahan, kundi importante kung ano ba yung nahubog sa iyo dun sa samahan na yun. Amen? So it's all about you and God. At tapos number 6, good goals will be rewarded, no? By people on earth and by God in heaven. Amen? Katulad niya, kung sakaling goals natin, nakita nila, di ba? At talagang nakita nila itong kailangan. Alam nyo, ang Diyos po ang dadala sa atin. Amen. Ang Diyos po ang dadala. Alam nyo, ito po nakakatakot dito. Kung sakaling meron nagdala dito ng grupo-grupo, nakakatakot po yun. No? Kasi kapag mawala yung isa na yun, naku, lahat natatangayin niya. Nakita nyo? Nakita nyo? Hindi, sandali. Okay, ganito. Ang titingnan natin dito, ano? Alam nyo talagang, sa nakikita ko talaga, paisa-isa ang ginadala ng Panginoon dito. Paisa-isa. Paisa-isa. Na kaya tinanong kung paisa-isa naman, tinanong naman yung quality ng paisa-isa na yun, di ba? Nanatili. Malaman. Tandaan nyo ha, hindi agad na humayo mga disipulo. Eh, ang Panginoon nakasama nila noon eh. Ngayon ako kasama ninyo eh. Kaya kung sa 3 taon siya eh, ewan ko kung anong taon, ilang taon tayo dito. Di ba? Pero sabi nga po, gagamitin at gagamitin tayo. At sabi nga talagang step by step yung gagawin. Amen? So ito po mga revelation na dapat natin makita. Amen? Okay, kung ito po yung pamaraan na ginagawa ng Diyos sa atin, abay talagang medyo magtyaga-tyaga muna tayo. Diba? At bakit tayo magtyaga-tyaga? Dahil sa bagay, maganda itong pwesto natin dito. Diba? Maski ang maliit, diba? Pero hindi po tayo makukontento sa maliit. Amen. Okay? So, number 2, no? Hindi, nag-start po tayo kasi introduction lang po dito. Pagkatapos na number 1 po is spiritual, how to get closer with God, di ba? All want to be closer to God, but we've always wandered away, no? It's in our nature to go astray, no? Our lives are rough and difficult when we're far from God. If we get closer to God, our lives will be transformed so we can become all that God wants us to be. Amen? At ano yung key of transformation? The key to end transformation is in our thoughts. Ma? Changing our thoughts will change how we feel, and our feelings will control our actions. From the story of yun nga po, yung prodigal son, no? Nakikita na, ano ba yung napag-aralan natin doon para ma-review natin, no? Okay, ang nakita po natin dito, di ba, that kind of spiritual transformation involves taking 4 steps we'll discuss here, no? Number 1 is we must get fed up with our life. Diba? Katulad po ng nangyari sa prodigal son, di ba? Nung nagsawa na siya, wala na siyang makain, di ba? Fed up na siya sa buhay niya. Kaya doon na, hinipon na siya ng Panginoon, di ba? Number 2, own up my sin. Okay, nung nakita na niya ngayon yung sitwasyon niya, abay talagang sabi niya, nagsisi na siya. Alam niyo, ganun po kasi ang tao eh. Gusto niya talagang idadapa pa siya bago siya talagang magising sa katotohanan. Amen? Na magpapalaya sa kanya. Kaya nung he own up his sin, sabi, he offer up himself. Matapos, lift up my praise, matapos bumalik na po siya sa Ama. Amen? Kaya yun po, how to get closer to God. Kailangan talaga meron kang repentance, at hindi lang repentance, meron ka din forgiveness. Amen? Kaya alam nyo, napakaraming talagang sinasalanta ng kalaban sa magitan niya ng hindi pagpapatawad. Napakarami. Kaya talagang medyo aware po dapat tayo doon. Okay, so number 2, ang physical po, nakita natin for stress to bless. No? There are 7 major sources of stress.
anyone can take our physical health down in a hurry. They are worry, ito po yung pito na napag-aralan natin, worry, work, problems, indecision, loss, opposition, and fear. At ano po antidote doon? Napag-aralan po natin Psalms 23, no? Kahit sa ano po nakita natin doon sa Psalms 23, number 1, I trust God to meet my needs, no? The Lord is my shepherd, I shall not want, no? Tapos I trust God by resting, no? He leadeth me, pagkatapos I will enjoy the beauty of God has created me in restful waters, sabi ganun. And God will give me at the right time, number 4. And then number 5, I don't have to know the answers if I know God. Totoo naman, hindi po ba? Amen? Sa kanya lahat ang kalutasan. Number 6, God will take care of me. Tandaan nyo, God will take care of me. Yes. Amen? Amen ba, Nida? Okay, kung mag-outside si Nida sa next week, okay, God will take care of you. Amen ba? Okay, number 7, recognize that when I am yoked with Christ, ayan na po, then dapat maunawaan natin yan. We move together in the same direction at the same speed. Amen? Sino yung, wala, si Kati nga pala, yung kasama mo doon sa faith na online, nandun si Sinet yung pinsan namin. Alam nyo, nung pinakita ko yung dito from stress to bless, dito sa, naunawaan ko na yung yoke, no? Yung ano ba yun? Kapamatok, oo. Ibig sabihin na kapamatok pala, kapamatok mo ang Panginoon Jesus, no? Kaya kapag yung gano'n na kapamatok, ang inilalagay nila doon sa una ay yung talagang professional na baka. Kaya siya magdadala sa'yo. At siya naman, hindi ka naman dadalhin, di ba, ng Panginoon doon sa, kundi talagang ititrain ka niya, yun ang ibig sabihin yan. Kung bakit ka nakipamatok, dahil ititrain ka niya. Ititrain ka niya. Amen? At tapos, ayaw nga po, doon sa, nakita natin sa Psalms 23. And then number 3 is the mental. Ano ba ang pagbabago na dapat nakita sa mental? Okay, change your life by changing your mind. At ano pong verse ginamit natin? Yung verse Romans 12:2. No, do not be conformed to the pattern of the world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Nakita nyo, napakahalaga talaga yung sabi nga po, baguhin dapat natin yung mga pag-iisip natin. At mangyayari lang yan, sabi nga po, kung alam natin kung ano yung ipagbabago natin. Amen? Dapat your mind is your greatest asset. That's why there is war being waged for your mind. The world, the flesh, and the devil are enemies that want to steal your thoughts from the things of God and turn them to desires that can turn your life from righteousness to sin. But you can control your thoughts and resist temptation. You, no? A stronghold or argument and every pretension that sets itself up against the knowledge of God is a lie that we believe. We have a choice, no? And I know we have always a choice. Our mind has to listen to us. We can take it captive because we have a choice. We have a choice, di ba? Okay, walang pagkakaiba yung sinabi ni Rick Warren, may pinapaniwanan niya kapag yung nanonood kang ganyan, tapos may sumingit na medyo malaswa na yung mga pinapanood mo, napakadala yung choice mo, di ba? Change channel. Di ba? Mawawala na yun. Amen? Ang tao likas na mahina, na kahit kapag nandyan ang temptasyon, ulala, takbuhan mo. Tumakbo ka, katulad ng ginawa po ni Joseph. No? Huwag po tayong maniniwala doon sa, huwag yung gamitin greater is you, sinas ulala, hindi ka greater dyan, tumakbo ka. Amen? Now, kahit meron time na talaga gamitin mo yung paa mo. No? Para doon sa mga ganun tentasyon. Okay, so number 4, emotional. Ayan, ako, napakadami na saktan dito, napaliwanagan dito, emotional. How to deal with how you feel, no? Learn to manage our emotions is the work of a lifetime. No? Sabi diyan, we take a closer look at understanding our emotions, learning how to manage them and how to change or channel unwanted emotions according to the scripture. Emotion. Okay? Our goal is that our words and the meditation of our hearts are pleasing to the Lord. As is stated in Psalms 19:14, may these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Nakita nyo? Talagang isusuko mo talaga yung buhay mo sa Kanya kasi siya lang ang pag-asa mo. Tandaan nyo, wala po tayong magagawa kung wala siya sa buhay natin. Amen? Kaya ang emosyon natin, sabi nga po, kailangan talaga, ito ang pag-aaralan natin. Marami po ang nasisira sa emosyon. Marami po ang nasisira sa emosyon. Yan po ang ginamit ng Diablo kay Eva. Tandaan ninyo. Kaya medyo kuidaw po tayo sa mga emosyon. Lalo na mga kaibigan natin na mga pamamaraan. Maganda yung intention nila. Kaya nga lang kung minsan talagang sisingit ang kalaban.
Amen? Kaya sabi nga, how to deal with how you feel. At napag-aralan natin yan. Doon sa emotional, no? Patapos number 5, relational. Yan. Facing the first that ruin relationship. At ang ginamit po dito, sino po yung ginamit dito para at least maunawaan natin? Si Adan. Ayan, si Adan. Okay, yun nangyari po sa Garden of Eden, no? The biblical story of Adam and Eve tells how God wanted the family and created the first relationships. The first that emerged after Adam and Eve sinned further the problems created in all relationship we have. Nung nagkasala na po si Ada, si Eva, di ba? At ngayon, pinatulan naman ni Adan, anong nangyari? Di ba? Nagtakip na sila. Nagtakip na sila. Ibig sabihin, talagang umiwas na sila sa Diyos. Di ba ba? Okay, tandaan niyo ha. Sabi dito, fears can ruin our relationships. Di ba? Natakot na sila sa Diyos eh. Di ba? Nung nagkasala sila, di ba? Nagtatago na sila. Katulad din sa atin, di ba ba? Kapag nagkasala tayo sa isang tao, ay talagang iniiwas-iwasan natin. Hindi nasisipot. Hindi nasisipot, di ba? Okay? Nandun na. Kapag nakikita mo, kinakabahan ka na. No? So, sabi nga po dito, fears can ruin our relationships. We must learn to face our fears and not ignore them. Here we discuss how to identify some of the fears as well as how to apply the antidote of learning to live in God's love and offering the same love to others. Okay. Facing what we really are can be very fearful because doing so reveals our weaknesses. And in the process of building relationship, what kind of past life situation can make us feel shameful. Tandaan nyo, we are a product of our past, but we must not be a prisoner of it. Kaya tayo natatakot ay dahil kasi sa mga unforgivable, no? Na hindi tayo nagpatawad o kaya hindi tayo nagbayad ng utang natin. Amen? O kaya kung medyo nagtanim tayo ng sama ng loob sa kapwa natin, nakita nyo? Iyon po magkukos ng fear sa atin. Amen? Kaya sabi nga po, iisuko mo ito sa Panginoon. Sabagay, hindi po madali yan. Kahit alam nyo, kaya nga po merong small group eh. Yung small group po ang susuporta sa inyo. Di ba? Kapag nasa pamilya ka, walang kinakatakutan eh, di ba ba? Ganun ang nade-develop natin sa small group natin. Amen? So, pag-asa po natin, hindi lang ang Diyos, kundi sabi nga po yung kapwa Kristiyano natin. At, ang pinakamahalaga po sa lahat, tandaan ninyo, yun po nga sinabi ni John Maxwell kanina eh, napakarami yung mga tumatanda na sa pagka-Kristiyano nila, pero hindi nakikita yung pagbabago sa buhay nila. Okay? Alam niyo po ang dahilan? Okay, eto. Hindi po kasi tayo nagbabasa ng Biblia eh. Okay, tandaan nyo, ang kapangyarihan po ng Diyos ay ang kanyang salita. Kami nagbabasa. Kaya nga sabi nga niya eh, di ba? The words that I have spoken unto you, they are spirit and they are life. Tignan nyo? Iyon po yung buhay ng Espiritu na sa atin. Kaya, dediretsahin ko na po kayo, kapag hindi po kayo nagbabasa ng Biblia, okay, medyo mabubuhay kayo. Nandun po lahat sa Biblia ang kasagutan. Nandun po lahat sa Biblia ang kasagutan. Okay, kung alam po natin, sabi nga po, talaga nakahanda na po tayo. And then number 6, nakita natin dyan, financial. No? Ang sabi po dyan, money has tremendous power for influence, either for good or for bad. Totoo naman, di po ba? Okay? So, for that reason, Jesus had more to say about money than even about heaven or hell. Nakita nyo? Either you learn to manage it or it manage you. Yes. Okay, ang ginawang example po rito, yung nga po, yung manager na tuso na kung saan pinagkatiwala sa kanya, tapos tinuso niya yung amo niya, no, siya tinanggal na. Amen? Kaya tanong po na pag-aralan natin doon, number 1 is don't waste it. No? Darating po yung paghuhukom, yung pagbibigay natin ng sulit doon sa ginawa natin. Tandaan po ninyo yan. Kaya ang ibig sabihin, huwag mong i-waste yung mga talents, okay, yung mga binigay sa iyo ng Diyos. Tandaan nyo, yung mga pera binigay sa atin, yung abilidad na binigay sa atin, okay, ito po ipagsusulit natin sa kanya. Tandaan nyo, tatlo po yung tatanungin sa atin ng Panginoon. What did you do with your time? Okay? Number 2, what did you do with your talent? Yung ability. Pagkatapos number 3, what did you do with your treasure? Nakita nyo, yun po ang mga tatanungin sa atin ng Diyos. Yung time, ano ba ginawa mo sa time mo? Okay, inilaan mo ba naglaan ka ba ng isang oras para kausapin mo? Yun po yung tatanungin sa'yo. Okay, naglaan ka ba ng oras para ikaw ay sa ministry, gagamitin ka? Okay, sa bus at sa metro.
At ikaw ba ay nagsasalita tungkol doon sa kaligtasan ng mga nakakasama mo? Yun po ang time. Okay, yung talent. No? O ginamit mo ba yung talino mo sa paggigitara, di ba ba? Yung sa pagluluto, o di ba? O kaya yung pag-aalaga ng mga matatanda. Di ba? Di ba marami dito, di ba? O kaya yung pagkukutkod, ginamit mo ba talaga para maluluhatan ng Diyos? O di ba? Nakita nyo, yun po ang mga tatanungin sa it's all that is a talent. Talent po lahat yan. Okay? Talent with faith. Talent yan, kasi tinan mo, yung mga amo mo hindi kaya. O di talent mo, di ba? Tama. Pagkatapos yung ako, yung treasure, ginamit mo ba ito ng tama? Tinago lang. Nakita, alam nyo, ito, lagi mo, dito tayo lagi magko-concentrate. Tanda nyo, ang mga OFW katulad natin, alam nyo, kung hindi natin alam kung paano talagang, Savings. hindi lang isi-save, yung tamang pamamaraan doon sa pagpapadala natin sa Pilipinas. Wait. Okay? True. Di ba natandaan nyo, no, sinabi noon ni Christine dito, di ba? Tama. Okay, nagpapadala siya, hanggang sa nasanay na sila, hindi na sila nagbabuhay. Ayun. At hindi lang yun, kundi Totoo. yung pag ipinapadala, napunta na sa kung saan na. Okay, sino ang kumonsinti sa kanila? Kayo, di ba? Oo. Okay, hindi po yung nagmamadamot kayo eh. Hindi po Wait, gano'n. tinuturuan lang sila. Nakit yung ganung ginagawa natin, pagdating na sa Pilipinas, lala, baka isang linggo lang ubus ka dahil kasi akala nila True. kung anong ginagawa mo noon na pagpapadala, akala nila ganun pa rin yung buhay mo doon. True. Sabihin madamot ka na. Kaya alam nyo, napakahalaga talaga, sabi nga po, kailangan alamin natin. Tinuturuan tayo, ito, pinag-aralan natin ito. Okay, kayo ba'y naghuhulog na ng savings ninyo? Video pa. Tagal na. Magbubukas na, magbubukas Mas na. marami na tabo. Marami na sinida. Okay, ito nyo? Good. O sige, tutulan natin. So, sinita siguro Dalaga kasi siya. mag-share dyan. Anak ko, mas matindi pa nga yung dalaga kaysa yung tatay, nanay, kapatid, pamangkin. Talaga. Lahat lang. Okay? So, don't waste it, sabi nga natin. And then, number 2, don't love it or live for it. Tandaan nyo ha, Oo nga. tayo ang dapat ko control sa pera at hindi ko pera ko control sa atin. Ano ibig sabihin yan? Kung tayo lang kinokontrol ng pera, alam nyo, sa linggo, gagamitin natin sa pagtatrabaho. Bakit? Kontrolado na tayo di ba? Pero kung kontrolado na ng pera, linggo para sa Diyos yan. Nakita niyo yung control na gagawin dapat natin? Ganun po dapat tayo. Amen. Amen? So, don't love it or live for it. Tandaan nyo sabi nga po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo yung mga ginagamit ng mga linggo na pagtatrabaho, tanongin niyo kung nasaan nauwi yung pera nila. Wala din. Nakita niyo, sama ng loob. Sama ng loob. Ginagamit ko na nga ang linggo para masuportahan sila, pero itong ginawa nila sa akin, ulala. Oo. Nakita niyo yung mga maraan nila? True. Ano ang nade-develop? Alam niyo, ganito kasi ang nangyayari. Tingnan niyo kung hindi niyo binigyan, okay? Kung hindi niyo binigyan ng importansya ang Diyos, yung spiritual life natin, ang nade-develop yung lumang pagkatao. Amen. Nakita, titignan niyo yung sakripisyo niya. Kapag hindi na napagbigyan, sama ng loob. Pero kung sakaling na-develop niyo yung spiritual life ninyo, alam niyo yung understanding ninyo Amen. sa pamamaraan ng Diyos, maging contento kayo, magkakaroon kayo ng kapayapaan, magkakaroon kayo ng, sabi nga po, ng joy, kagalakan, na hindi po mababayaran ng salapi. Amen. Amen? So don't love it or live for it, and then don't trust it for security. Ulala, napakaraming mga ganito. Naakala nila yung mga iniipon nila pagdating ko sa Pilipinas, magagasta ko. Dito, natigok na rito. Asan na yung nagasta niya? Alam niyo, nakakalungkot po dyan. Nakakalungkot. Napakarami po yung mga ganyan. Napakarami. Hindi naman nagbibiro lang ako. No? Nang kahit akala nila. Okay, so ibig sabihin, huwag kang magdepende po doon. Tandaan nyo, what shall it profit a man if he gain the whole world but lose his own soul? Totoo yan. Amen. Nakita nyo? Mag-i-enjoy ka rito ng 80 years old, sabihin mo, okay, binigay sa'yo lahat. Pero doon, anong i-enjoyin mo doon? Kung sakaling ipagpalit mo, yung dapat mong enjoyin doon. Wala. Talagang wala. At ang masama pa, okay, nandoon ka doon sa nagbabagang apoy, patas kinakain pa yung laman mo ng mauod na yung pinamatay-matay. Nakita nyo? Ano ipagpapalit mo? Ba't mo ipagpapalit yung panghabang buhay sa kanyang
Ilang taon lang. Amen. Dapat magbago talaga ang pag-iisip natin. Amen. Ito po yung katotohanan eh. Mindset. At kung kasi ang kaisipan natin talagang nabulag tayo dito sa karangyaan at makayabangan ng mundo. Kaya nangyayari yung panghabang buhay, hindi natin naiisip. Kaya pa. Nakakalungkot. Di ba? Pero sabi nga po, nagpapasalamat tayo dahil kasi sabi nga po, yung ginagawa nyo ngayon, please nagigising po tayo. Amen po ba? Amen. Nagigising tayo sa katotohanan. Amen. At magpapalaya sa Number 4, don't expect it to satisfy you. Tandaan ninyo, maski man ilang beses unsolved yan, Yes. maski ilang beses, hindi ka pa rin magpakontento. Nakapikit na nga, padaan. Ano? Iuutang pa. Nakapik na doon. Hindi lang uutang pa, di ba? Nakita na nyo, kaya nga sabi ko nga, dapat mag-uniforme na lang tayo eh. Kasi kung uniforme, talagang halos hindi na tayo ano ba kayo susot ko ngayon? Hindi, 15 euro lang naman yung sinusot natin. Oo, nasa 20 sila saksan. Amen? Okay, sadly, most believers are poor money managers, no? Because he has our eternity in mind. Jesus wants to transform how we think about our money. So then, it's all about the relationship with Jesus. Kung magpapasakop tayo sa Kanya, then we will learn how to manage our money. And then, the number last, yung huli, no? Okay, nakita natin dito, ginamit po si David at Goliath, no? God gives us dreams He wants us to fulfill. Oh, tandaan nyo, siya po ang nagbibigay sa atin, okay? He created each of us with imagination and a new set of gifts and abilities to accomplish our dreams and bring glory to Him. When we step out in obedience, no? Tandaan nyo, when we step out in obedience, we may find obstacles in our way. Amen po ba? Okay, just as David faced Goliath, sometimes our problems may seem like giants standing in the path between us and our dreams. As we face these delays, discouragement, disapproval, okay, and then dead end, dinagdagan ko yung dead end, and doubt, we can remember how God helped us in the past. Mano, kaya talagang napaka-importante, alalahanin natin palagi yung ginagawa ng Diyos sa atin. Yun lang pagpunta natin dito, hindi ito tsamba, kundi milagro, may purpose ang Diyos kung bakit nakapasok dito sa pinalalagyan natin. So yun ang lagi natin alalahanin. Kung ginawa niya yun, ano pa kaya ang hindi niya gagawin? Pero dapat talaga unawain mo kung ano yung rason niya, no? As we face these delays, no? And then we can remember how God helped us. Use the tools God has given us right now. Oh, ignore the dream busters and expect God to help us to His glory. Remember, the battles is the Lord. Ito nga may ginamit si David, di pa ba? Meron siyang ginamit na sandata, di ba? Kayo ba? Anong sandata ang gagamitin? Words of God. Ano? Kaya doon po, kung saan tayo sanay, yun po ang gagamitin natin. Kung sanay ka manalangin, manalangin ka. Amen? Kung sanay ka mag-share, okay, yun ang gamitin mo. At kung sanay ka na tingnan positibo yung mga bagay-bagay, yun ang gamitin mo. Amen? Huwag yung negatibong bagay na bagay kasi talagang lalawak at lalawak yun. Amen? So, binigyan po tayo upang sabi nga po, yung mga giants na siyang may experience, mamamukan natin, magkakaroon tayo ng tagumpay. Amen? So ngayon, ito nga yung tanong ko, no? Ano ba yung giants, no? O, ano ba yung fears, no? Ano ba yung mga natutunan natin dun sa how I use money, no? And then how to deal with your emotion. Patapos, and then, did you get closer to God, no? Have your mind changed, no? Dun sa life ninyo, dun sa pag-aaral na ginawa natin. At katapos, ano ba nidulot sa'yo ng Psalms 23? Upang yung stress mo ay mabe-bless ka. Okay, dito po yung paksain natin ngayon. Amen? So siguro po mag-uumpisa po rin nasa harap na lang. Parang pakinggan na lang. Harap to. Amen? So 3 minutes, no? Anak, i-video mo anak para ilalagay natin yan sa Video po. Picture of the Amen. Yan na